Kasi yung bacteria naman ng TB, hindi naman yan nakaka-recognize ng estado sa buhay. Alam mo sabihin ng TB, ay, naka-Chanel yan, huwag tayong dadapo dyan. So, walang ganon. So, kahit ano pa estado mo sa buhay, mahirap ka man o mayaman ka, pwede ka pa rin magkaroon ng tuberculosis. Hi everybody, I'm Doc Mengay. Today, I'm going to share with you about tuberculosis. Okay, start tayo. Okay, there are 8 countries accounted for 2/3 of TB cases around the world in 2022. Ang alam ko lang pang-apat yung Philippines. Okay, tignan natin yung list. Okay, dito sa left side ko. Okay, first, India, and then second, Indonesia, and then China, and then yan pang-apat, Philippines, and then susunod, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, and then the Democratic Republic of Congo. Okay, ang tuberculosis ay sakit na sanhi ng bacteria na tinatawag na Mycobacterium tuberculosis. Pwede nito maapektuhan ang baga ng isang tao. Ito yung tinatawag na pulmonary tuberculosis. Pero ang bacteria na ito ay pwede rin maapektuhan ang iba pang parte ng katawan ng tao tulad ng balat. Ito yung tinatawag na TB of the skin. Pwede rin ito maapektuhan ang utak ng isang tao, yung tinatawag na TB meningitis. Pwede rin ito dumapo sa mata, no? Maapektuhan yung mata. Pwede rin ito maapektuhan yung buto, yung gulugod. Pwede rin ito maapektuhan ng bituka, ang atay, ang bato o kidney ng isang tao. So, halos lahat na ng parte ng katawan ng tao ay pwedeng maapektuhan ng bacteria na to. Okay, paano ba nakukuha ang sakit na tuberculosis? Ang tuberculosis, ang pulmonary tuberculosis ay nakukuha sa hangin. Kapag ang isang tao may tuberculosis ay nagsalita, umubo at bumahing at nalanghap ito ng isang taong walang tuberculosis, syempre, mahahawa na siya. Okay, ang tuberculosis ay hindi namamana. Okay? Hindi siya genetic. Okay, nakukuha ito sa hangin. This is an infectious disease. Okay, pangalawa, hindi na ipapasa sa paggamit ng kubyertos o baso ng taong may TB ang tuberculosis. Okay, hindi rin ito nakukuha sa kagat ng lamok at to dengue. Diba? Hindi siya nakukuha sa kagat ng lamok. Okay, hindi rin ito na ipapasa sa paggamit ng mga gamit ng isang taong may tuberculosis tulad ng damit o kumot. Okay, ano ba yung common signs and symptoms of tuberculosis? Okay, first, yung ubo na mahigit 2 linggo. Yung iba, may kasamang bahid ng dugo o may kasamang dugo. Okay, second, yung pangangayayat, no? Yung pumapayat ka na hindi ka naman nagda-diet, no? And then, third, yung lagnat na lumalabas tuwing hapon o gabi. And then, yung fourth, yung pagpapawis sa gabi, no? Yung night sweats. Okay, sino-sino ang mga taong nanganganib magkaroon ng tuberculosis? Okay, lahat ng tao pwede magkaroon ng tuberculosis. Kahit ano pa ang estado mo sa buhay, mayaman ka man o mahirap ka, pwede ka magkaroon ng tuberculosis. Kasi yung bacteria naman ng TB, hindi naman yan nakaka-recognize ng estado sa buhay. Alam mo sabihin ng TB, ay, naka-Chanel yan, huwag tayong dadapo dyan. So, walang ganon. So, kahit ano pa estado mo sa buhay, mahirap ka man o mayaman ka, pwede ka pa rin magkaroon ng tuberculosis. Okay, balik tayo dun sa, dun sa tanong, sino-sino ba yung mga nanganganib magkaroon ng tuberculosis? Okay, marami yan. Okay, titingnan na lang natin yung list, isa-isahin natin, okay? Tingin kayo dito sa left side ko. First, yung mga bata at matatanda. Karaniwan yung mga bata, 5 taon pababa at mga matatanda, yung mga senior citizen. And then, pangalawa, mga taong mabababa ang resistensya dahil meron silang mga chronic illnesses like hypertension, diabetes, cancer, HIV, yung mga dialysis patient. Okay, mga taong palagi sobrang pagod at kulang sa pahinga. Okay, yung mga, usually yung mga kulang sa tulog. Ayan, hindi sila nakakapagpahinga talaga. And then fourth, yung mga taong hindi kumakain na masusustansyang pagkain, no? Yung kulang sa pagkain ng mga prutas at gulay.
And then, yung mga taong naninigarilyo at umiinom na alak. Kasi itong mga to nakakababa ng resistensya ng isang tao. Mga gumagamit ng droga o pinagbabawal na gamot, nakakababa din kasi ito ng resistensya ng isang tao. Mga taong umiinom ng corticosteroid tulad ng mga organ transplant patient. Yung mga corticosteroid kasi nakakasuppress ng immune system ng isang tao. Okay? Yung mga taong lantad sa mga taong may aktibong tuberculosis, yung mga may kasama sa bahay na may TB, o kaya yung mga nasa health care field, sila din yung mga prone magkaroon ng tuberculosis. Okay, ano ba yung mga pamamaraan para malaman kung talaga may tuberculosis yung isang tao? Okay, may mga lab test na pwedeng gawin. Yung first, yung chest x-ray. And then, second, yung sputum gene expert kung saan e-examine yung plema ng isang tao. And then, yung third, yung Monto test o yung skin test na tinatawag. Okay, meron tayong tinatawag na latent tuberculosis. Yung latent tuberculosis, ito yung tuberculosis na hindi active o yung nakatagong tuberculosis. Yung pasyente wala na nararamdaman ng mga signs and symptoms. Usually, nakikita ito sa x-ray ng mga nagpapa-test ng pre-employment. Ayan, sa pre-employment kasi, bawa, mamasukan ka ng trabaho, kailangan ng chest x-ray, makikita nila na parang may spot na nakita doon sa x-ray. Pero nagtataka yung pasyente, wala naman siya nararamdaman. This could be a latent tuberculosis. Ginagamot pa rin ito, no? Para hindi maging active at hindi makahawa sa ibang tao. So, advice ko kapag may nakitang ganito sa chest x-ray ninyo, you could ask or go to your trusted physician para kayo ay magamot ng maayos. Okay, gusto ko lang malaman ninyo na ang tuberculosis ay nagagamot. Okay, usually 6 months ang minimum treatment ng active tuberculosis. Tapos yung mga gamot na ginagamit usually isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, ethambutol. Okay, yung 4 na yun usually yung ginagamit. Tapos kailangan ninyo tapusin yung pag-inom ng gamot sa nakatakdang panahon. Unang-una, para kayo gumaling. And then, pangalawa, para maiwasan natin yung drug-resistant TB o yung tuberculosis na lumalaban na sa mga gamot. Okay. Okay, sobrang importante itong part na to. Okay, paano maiiwasan magkaroon ng tuberculosis? Okay, ako nagsulat niyan, so basahin natin. Okay, number 1, palakasin ang resistensya. Paano mapapalakas ang resistensya? Okay, first, kumain ng masusustansyang pagkain. So, kumain ng maraming prutas at gulay. Okay, kalawa, huwag maninigarilyo, mag-vape o uminom ng alak. Huwag magdroga kasi yung mga yan nakakababa ng resistensya. Okay, magpahinga ng sapat. Tapos, kailangan meron ka din sapat na tulog kasi. Tapos, uminom ng sapat na tubig. Mag-ehersisyo, iwasan ang sobrang stress. Okay, ikalawa, regular na magpa-check up sa inyong doktor kung kayo ay may chronic illnesses like hypertension and diabetes. The more na controlled yung hypertension and diabetes, hindi mako-compromise ang inyong immune system. Okay, katlo, magsuot ng face mask kapag nasa mataong lugar. Again, ang tuberculosis ay nakukuha sa hangin. Kapag merong isa doon may TB at bumahing o umubo at nalanghap mo, pwede ka magkaroon ng tuberculosis, lalo na kung mahina ang iyong immune system. Then, kaapat, maging malinis sa pangangatawan at kapaligiran. Kasi kapag malinis ka sa katawan at kapaligiran, hindi ka magkakasakit, hindi bababa yung immune system mo, at hindi ka basta-basta magkakaroon ng sakit na tuberculosis. Okay, sana may natutunan kayo sa vlog ko na to. If you like my video, don't forget to click the like button and subscribe to my awesome YouTube channel. Bye-bye!